Good morning everyone sa anumang sulok sa mundo na may Pilipino. Guys, for today's video guys ay magko-comment lang po tayo at magbibigay ng opinion tungkol sa import ng mga agricultural products like sa mga pork meat, rice, at sa mga iba pang mga import, no, na galing sa ibang bansa. So, ang Pilipinas talaga guys is nandito sa atin yung napakagandang klima, tropical na klima, may init at saka ulan. Pero, nag-i-import tayo ng mga produkto na pang-agrikultura galing sa ibang bansa. Like po sa rice. Yung mga palayan natin dito sa Pilipinas is ginawa nilang mga pabahay, no? So dito pa lang sa Baras Rizal, ang dami ko nakikitang mga palayan dati na ginawa ng mga pabahay. Gawa ng wala nang nainganyong magsaka, gawa ng hindi suportado sa gobyerno. So ang sinusuportahan ng gobyerno, lalong-lalo na sa gobyerno ni Marcos talaga ngayon, na mas maraming sinusuportahan niya is yung import. Hindi niya sinuportahan, hindi niya pinaganda ang agrikultura sa Pilipinas. Napakaganda po ng lupa ng Pilipinas, napakaganda ng klima ng Pilipinas. Marami tayong mga palayan dito, pero nag-import tayo ng mga palay. Alam nyo, ang epekto ng importasyon, malaki ang epekto sa ating agrikultura, no? Kasi ang ating mga palay dito, sa palay, for example lang sa palay muna, ang mga palay natin dito na local is hindi na mabibinta kasi napakamahal mas mahal siya kaysa sa doon sa import. Napakamura ng import, kaya yung ating bigas na i-stock na nagagawang NFA, yan ang nangyayari sa bigas natin. Pero kung ang gobyerno mismo ay sinuportahan ang agrikultura, sila mismo ang ganito dapat ang para kumita din yung gobyerno, hindi aasa sa utang. Dapat tayo nag-i-import sa iba't ibang mga lugar gaya ng Middle East na walang mga palayan ganyan, no? Kasi siyempre mayroon naman bumibili talaga din ng palay doon, ng bigas, no? So dapat ang gobyerno ng Pilipinas is siya yung magpapatakbo ng mga agrikultura, no? Para masuportahan talaga ng maayos. Sa bawat barangay, mayroon dapat sektor ng agrikultura na tumutok sa bawat barangay para ang mga harvest is yung gobyerno din yung bibili at ang gobyerno mismo yung mag-export or magbibinta sa mga palengke para maingganyo yung mga magsasaka na magsaka, kasi permanent yung kita nila, hindi sila malulugi. Gaya ng ganito na lumakas yung importasyon ng bigas. Yung mga bigas nila, yung mga palay nila na binibinta, hindi nabibinta. Gawa ng mas mura yung bigas sa import. So, yun ang malaking kawalan ng mga magsasaka. Kaya wala ng mga magsasaka. Darating ang panahon na wala ng magsasaka sa atin. Lahat ng kakainin natin is maging import na. Dito rin tayo sa mga hog raiser. Yung mga pork meat, no, na napabalitaan natin na bago lang, this week lang, na inaprubahan ng Administrasyong Marcos ang pagparami sa importasyon ng karne, ng baboy. Samantalang, napakarami naman natin karning baboy dito.
umiiyak na nga yung mga farmer ng baboy sa Mindanao eh. Dahil napakamura na po ng baboy doon sa Mindanao. Napakamahal ng pagkain, napakamahal ng maintenance, ng mga gamot, mga vitamins. Pero napakamura ng kilo, no? Halos 100 na lang yung kilo doon, no? Dahil yan sa pag-import natin ng mga karning baboy. Dapat ang gobyerno isutukan niya yung mga, kasi kikita din tayo dito eh. Kikita rin dapat ang gobyerno dito eh. Sa kung nasa pamamahala lang talaga. Kaso, ang namamahala is bangag, walang utak. No? Ultimo nga pagsasalita eh. Bubulol-bulol pa. Kaya, malaki ang dagok sa mga magsasaka. Farmers ng mga hogs, pork meats, ganyan, at mga kahit ano-ano mga agrikultura na ating tinatanim dito sa Pilipinas is malaking epekto sa mga magsasaka na yung pinapalawak nila yung importasyon. Napakaganda po ng lupa ng Pilipinas. No need tayo mag-import. Dapat tayo mag-i-export sa ibang bansa. Yung mga produkto natin, i-export natin. Nung ka na mag-import sila dito sa atin. Napakaganda ng ano natin. Kulang lang po sa pamamahala ang ating gobyerno sa usaping importasyon. Dapat tayo ang mag-i-export doon sa ibang bansa ng mga usaping pagkain. Dahil ang ating bansa ay napakayaman sa agrikultura. Napakayaman. Kaso, ang nangyayari dito, mismong mga nasa namumuno kasi sila yung may hawak ng mga importasyon. So, pinapatay nila yung mga magsasaka, pinapayaman nila yung bulsa nila. Kasi malaki ang palitan ng dollar. Kaya yun ang ginawa nila. Para lang sa sarili nilang interes. Kasi alam naman natin lahat kung sino yung import queen eh. Kung sino yung import queen na yan eh. Alam naman natin, hindi lingid sa ating lahat kung sino yan. So, dapat mayroong programa ang gobyerno na tutukan ang usaping agrikultura. Sana sa susunod na maging Pangulo ng Pilipinas is ipatigil natin yung import, no? Ipatigil natin yung importasyon, lalong-lalo na sa mga pagkain at saka sa mga karni, no? So, para mabuhay naman yung ating mga magsasaka sa Pilipinas. Wala nang naiinggan yung magsaka, gawa ng nalulugi lang sila. So, mga sakahan nila, binibinta na lang, ginawa ng mga babae. So, darating ang araw na maghirap ang Pilipinas kasi lahat ng sakahan is bininta na ginawa ng mga housing. So, dito lang sa Paras Rizal guys, ang dami ditong mga palayan na ginawa ng mga pabahay. So, sayang na sayang talaga. Imbis sariling bayan natin, buhayin natin ang sarili nating bayan. Dapat sa mga local na government is tutukan na lang yung maganya para sarili mong ganito lang naman yan eh. May isang pamilya, isang bahay, no? Hindi ka pwedeng aasa sa kapitbahay mo. Yung bahay mo kailangan magprogresibo at kayang pakainin ang lahat ng nasa sakop ng pamilya mo. Hindi yung hingi ka pa doon sa tatay at nanay mo, no? So, kailangan tutukan ng isang bayan ang usaping agrikultura. Kasi baka darating ang panahon na wala na tayong mataniman at wala na tayong lahat nating kakainin is puro import na, no?
hindi natin alam kung ano ang quality nun, kung ano ang pinaglalagay nila, may gamot ba yun, di ba? Mas maganda yung sa sariling atin kasi alam natin na sariwa siya. So maraming salamat guys. God bless everyone.